Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na naglalaan ng aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizen. Isang karangalan po para sa akin na makasama kayo ngayon. Isipin po ninyo gumising isang umaga na ang inyong mga binti ay matatag, malakas at puno ng sigla. Isang buhay kung saan ang paulit-ulit na takot na matumba ang matinding pulikat at ang panghihina ng kalamnan ay mga ala-ala na lamang ng nakaraan. Maniwala po kayo, ito ay hindi isang panaginip lamang. Ang sikreto sa pagpapanatili ng isang aktibo, may tiwala sa sarili at malayang pamumuhay ay nakasalalay sa tamang nutrisyon. Sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang 7 pinakamahusay na bitamina at mineral na siyang magiging pundasyon para sa mas malakas at hindi mapipigilang mga binti. Sa tulong ng mga mahahalagang sustansiyang ito na nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpoprotekta sa densidad ng buto at nagpapalakas ng paggana ng kalamnan, maaari ninyong maranasan ang isang panibagong antas ng kalayaan sa pagkilos at pangkalahatang kaginhawaan sa bawat araw. Kung kayo po ay mahilig sumayaw, maglakad-lakad sa parke, o kahit simpleng pag-aasikaso sa inyong mga apo at sa tahanan, ang kaalamang ito ay para sa inyo. Sabay-sabay po nating buuin ang isang mas matatag at mas malakas na kinabukasan. Simulan na po natin. 1. Vitamina D, ang sinag ng araw para sa lakas ng binti habang tayo po ay nagkakaedad. Natural na nagbabago ang ating katawan. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang unti-unting pagbawas ng lakas ng ating mga kalamnan at paghina ng ating mga buto. Dahil dito, ang mga dating simpleng gawain ay nagiging mas mahirap. Ang isa sa mga pangunahing dahilan nito na madalas ay hindi napapansin ay ang kakulangan sa bitamina D. Ang bitaminang ito ay hindi lamang para sa buto. Ito po ay napakahalaga para sa malusog na operasyon, balanse at lakas ng ating mga binti. Tingnan natin kung bakit napakahalaga ng bitamina D para sa lakas ng binti, lalo na sa mga senior, at kung paano ang sapat na antas nito ay maaaring magpabuti ng inyong kalusugan at kalayaan sa pagkilos. Ang hamon ng pagtanda at bitamina D, alam niyo po ba na habang tumatanda ang ating balat, humihina rin ang kakayahan nitong gumawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Ito po ay isang natural na proseso. Dagdag pa rito, marami sa ating mga senior citizen ang hindi na gaanong nakakalabas ng bahay tulad ng dati. Maaaring dahil ito sa pagbabago ng pamumuhay, hirap sa paggalaw o pag-aalala sa pinsala sa balat mula sa araw. Ano ang resulta? Isang sistematikong panghihina na nagdudulot ng kawalan ng katatagan sa mga binti habang ang mga kalamnan ay unti-unting humihina. Maraming pag-aaral na po ang nagpakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng mababang antas ng bitamina D at ng panghihina ng kalamnan na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog sa mga nakatatanda. Ayon sa isang pananaliksik sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang bitamina D ay nagpapalakas sa mga hibla ng kalamnan, muscle fibers, nagpapabuti ng balanse, at nagpapahusay ng koordinasyon. Lahat ng ito ay tumutulong upang maiwasan ang mga aksidente at bali.
Sa kabilang banda, ang mga taong may kakulangan sa bitaminang ito ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pagkasira ng kalamnan na ginagawang mas mahirap kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat ng hagdanan o pagtayo mula sa upuan. Higit pa sa buto ang papel ng bitamina D sa kalamnan. Ang mga benepisyo ng bitamina D ay hindi limitado sa kalusugan ng buto at tamang pagsipsip ng calcium. Ang supervitamin na ito ay nagpapalakas ng protein synthesis at neuromuscular transmission, dalawang proseso na direktang nakakaapekto sa paggana ng kalamnan. Isipin niyo po ito na parang pampagana o pampalakas para sa inyong mga kalamnan sa binti. Kung wala ito, nahihirapan silang ibigay ang kanilang pinakamahusay na pagganap. Ayon sa pag-aaral, kailangan ang bitamina D para sa pagpapanatili ng mga fast-twitch muscle fibers na siyang responsable sa mabilisang pagkilos at balanse. Ang mga hiblang ito ang tumutulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na mabilis na tumugon kapag nawawalan tayo ng balanse. Ang kakulangan sa bitamina D ay nagiging sanhi ng paghina ng mga muscle fibers na ito na nagpapataas ng panganib ng pinsala, nagpapabagal sa pag-urong ng kalamnan, muscle contractions, at nagpapababa ng bilis ng reaksyon. Paano? Palalakasin ang antas ng bitamina D. Ang pag-abot sa tamang antas ng bitamina D ay madali lamang at maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan. Narito ang mga pinakamahusay na paraan: pagbibilad sa araw. Ang paglalaan ng 20 hanggang 30 minuto sa direktang sikat ng araw, mas mainam sa umaga bago mag-alas 10 o sa huling bahagi ng hapon pagkatapos ng alas 3, ay maaaring magbigay ng natural na tulong. Ilantad ang inyong mga braso at binti para sa pinakamahusay na resulta. Ngunit mag-ingat po sa sobrang pagbibilad at gumamit ng sunscreen kung kinakailangan. Pagkain na mayaman sa bitamina D, bagamat maaaring hindi sapat ang pagkain lamang para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan, ang mga pagkaing tulad ng matatabang isda, tuna, mackerel, sardinas, fortified dairy products, pula ng itlog at kabute ay makakatulong. Suplemento. Para sa maraming nakatatanda, lalo na sa mga bihirang lumabas ng bahay, ang suplemento ng bitamina D ay mahalaga. Karamihan sa mga espesyalista ay nagre-rekomenda ng 800 hanggang 1,000 IU international units araw-araw para sa mabuting paggana ng buto at kalamnan. Ang mas mataas na dosis ay maaaring kailanganin para sa mga may malubhang kakulangan, ngunit dapat itong may gabay ng doktor. Ang simpleng blood test ay maaaring makapagsabi kung sapat ang inyong bitamina D. Huwag po nating balewalain ang bitaminang ito. Ito ang sinag ng araw na nagbibigay liwanag at lakas sa ating paglalakbay sa bawat araw. 2. Calcium ang pundasyon ng matibay na buto at kalamnan. Kung ang bitamina D ay ang sinag ng araw, ang calcium naman po ang mga block o hollow blocks na bumubuo sa ating mga buto. Ang mga nakababatang tao ay patuloy na nag-aayos ng kanilang mga buto gamit ang mineral na ito, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating bone mass ay unti-unting nababawasan. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas marupok
ang ating mga buto at mas madaling mabali. Ang mga binti partikular na ay lubhang apektado. Ang mga bali sa balakang hip at hita femur kasama na ang mga stress fracture sa ibabang bahagi ng binti ay kabilang sa mga pinakakaraniwan at nakapanghihinang pinsala na nararanasan ng mga senior. Isipin po ninyo ang isang simpleng pagkadulas na hindi sana makakapinsala noong kabataan ay maaaring magresulta sa buwan-buwan na pagpapagaling o kahit pangmatagalang problema sa paggalaw kapag ang iyong mga buto ay kulang sa calcium. Ang papel ng calcium sa pag-urong ng kalamnan. Ngunit ang malusog na buto ay hindi lamang ang kailangan ng calcium. Ito rin po ay mahalaga para sa muscle contraction o pag-urong ng kalamnan. Bawat galaw natin mula sa paglalakad hanggang sa pagtayo mula sa upuan ay pangunahing naiimpluwensyahan ng komplikadong interaksyon sa pagitan ng calcium ions at ng mga hibla ng kalamnan. Ang calcium ay nagsisilbing gatilyo para sa pag-urong ng kalamnan na tinitiyak ang kontroladong paggalaw. Kung kulang po tayo sa calcium, maaaring magresulta ito sa pulikat muscle cramps, panghihina ng kalamnan o kawalan ng kakayahang lumikha ng puwersa na kailangan para sa katatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong may kakulangan sa calcium ang nakakaranas ng mabagal na paggalaw, mahinang kalamnan, at madalas na pulikat sa binti. Saan makakakuha ng sapat na calcium? Paano natin masisiguro na sapat ang nakukuhang calcium ng ating katawan? Habang ang gatas, yogurt at keso ay mahusay na mapagkukunan, hindi lamang sila ang pagpipilian. Mga isda, ang sardinas at dilis, lalo na kung kinakain pati ang buto, ay napakayaman sa calcium. Mga gulay. Ang mga madahong gulay tulad ng malunggay kale at bok choy ay mahusay na source. Iba pa, ang tofu almonds at mga fortified plant-based milks tulad ng soy milk o almond milk ay magandang alternatibo. Ang pagkakaiba-iba o variety po ang susi. Mahalagang isama ang iba't ibang pagkaing mayaman sa calcium sa inyong dieta para sa patuloy na pagsipsip at pinakamainam na pangangalaga sa buto, suplemento at tamang dami. Para sa mga may limitasyon sa pagkain o problema sa pagsipsip ng calcium, maaaring hindi sapat ang nakukuha mula sa diyeta lamang. Sa ganitong kaso, ang pag-inom ng calcium supplements ay maaaring makatulong lalo na kung isasabay sa vitamina D na nagpapabuti sa pagsipsip nito. Ngunit paalala po, hindi laging mas maganda ang mas marami. Ang sobrang pag-inom ng calcium, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring magdulot ng bato sa bato kidney stones, deposito sa mga ugat at problema sa panunaw. Ang mahalaga ay mahanap ang tamang balanse. Para sa mga nakatatanda, ang inirerekomendang dami ay 1,000 hanggang 1,200 ml ng calcium bawat araw na maaaring makuha sa pamamagitan ng kombinasyon ng natural na pagkain at kung kinakailangan, mga suplemento. Ang ehersisyo tulad ng paglalakad at resistance training ay mahalaga rin. Hinihikayat nito ang buto na gamitin ang calcium na ginagawang mas matibay ang pundasyon ng ating katawan. Ang calcium kasama ng vitamina D ang bumubuo sa matibay na balangkas na nagbibigay sa atin ng kalayaan at kumpiyansa sa bawat hakbang. 3. Vitamina B12D.
ang kuryente para sa ating mga nerbiyos at kalamnan. Madalas nating pag-usapan ang protina at calcium para sa lakas ng binti, ngunit iilan lamang ang nakakaalam sa napakahalagang papel ng bitamina B12 sa tinatawag na neuromuscular function. Isipin niyo po na ang ating nervous system ay parang sistema ng kuryente sa isang bahay. Ang bitamina B12 ang nagsisigurong malakas at tumpak ang daloy ng kuryente o mga electrical impulses mula sa inyong utak pababa sa spinal cord at papunta sa inyong mga binti. Kapag kulang ang kuryenteng ito, ang resulta ay panghihina, kawalan ng katatagan at unti-unting pagkawala ng kontrol sa paggalaw. Hindi nakapagtataka, isa sa mga pinakakaraniwang senyales ng kakulangan sa B12 ay ang pakiramdam ng pagod at mabibigat na binti na madalas ay may kasamang pangingilig, tingling o pamamanhid, numbness. Bakit karaniwan ang kakulangan sa B12 sa mga senior? Narito po ang problema. Ang kakulangan sa bitamina B12 ay nakakagulat na karaniwan sa mga nakatatanda. Hindi tulad ng ibang bitamina, ang pagsipsip ng B12 ay mas maselan. Kailangan ng katawan ng sapat na stomach acid at isang protina na tinatawag na intrinsic factor upang makuha ang B12 mula sa pagkain. Ang pagbaba ng produksyon ng stomach acid na may kaugnayan sa pagtanda, gastritis, acid reflux, at kahit ang matagalang paggamit ng mga gamot na antacid ay maaaring makasira sa pagsipsip nito. Dagdag pa rito, marami sa ating mga senior ang kumakain ng dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa B12. Ito ay nag-aambag sa isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagkaubos ng mahalagang sangkap na ito. Ang epekto ng kakulangan sa B12, ang pakiramdam ng panghihina ay isa lamang sa maraming senyales. Kung hindi maaagapan, ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa nerbiyos, irreversible nerve damage. Pinipinsala nito ang reflexes, balanse at koordinasyon. Maraming senyor na dumaranas ng kakulangan sa B12 ang nahihirapan sa paglalakad, madalas matumba o may pangkalahatang pakiramdam na ang kanilang mga binti ay hindi gumagana ng kasing epektibo tulad ng dati. Ang paghina na ito ay madalas na tinatanggap na lamang bilang normal na bahagi ng pagtanda kahit na ang katotohanan ay ito ay ganap na maiiwasan. Ang magandang balita ay ang pagpapanumbalik ng antas ng B12 ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paggalaw at sigla. Ipinapakita ng mga pananaliksik na kapag ginamot ang kakulangan, ang lakas tibay at paggana ng binti ng mga senior ay makabuluhang bumubuti. Mga pinagmumulan ng bitamina B12. Saan nagmumula ang mahalagang bitaminang ito? Tandaan po natin, ang bitamina B12 ay halos eksklusibong matatagpuan sa mga produktong mula sa hayop at hindi makukuha sa mga halaman. Magandang mapagkukunan. Mga karne, lalo na atay pagkaing dagat, isda, tulya, tahong, itlog at mga produktong gatas. Para sa mga vegetarians, vegans, ang B12 supplements o mga pagkaing B12 fortified tulad ng ilang cereals at plant-based milk ay mahalaga. Ang bitamina B12 ay itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na suplementong bitamina dahil ang labis nito ay inilalabas lamang sa ihi. Para sa maraming nakatatanda,
lalo na sa mga may problema sa pagsipsip. Ang regular na iniksyon o mas mataas na dosis ng B12 tablets ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang regular na pagsusuri sa dugo ay makakatulong na mapanatili ang tamang antas at maiwasan ang unti-unting pagkawala ng paggana ng binti. Tandaan po natin, ang pagkakaroon ng malakas na binti ay hindi lamang tungkol sa kalamnan. Ito ay tungkol sa koordinasyon, kahusayan, at bilis ng reaksyon ng sistema ng nerbiyos. Kung ang inyong mga nerbiyos ay hindi gumagana ng maayos, ang inyong mga binti ay hindi tutugon ng tama. Ang pagpapanatili ng sapat na antas ng B12 ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang kalayaan sa pagkilos habang tayo ay nagkakaedad. 4. Magnesium, ang dalubhasa sa pag-relax ng kalamnan. May isang mineral na tahimik na gumagawa sa likod ng entablado, tinitiyak na ang ating mga kalamnan ay maayos na umuurong at nagre-relax sa bawat hakbang na ating ginagawa. Ito po ang magnesium. Ito ang master modulator ng aktibidad ng kalamnan, nagtataguyod ng tibay, nagbabawas ng pagod at pumipigil sa mga biglaang pagkirot o pulikat. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit madalas na hindi napapansing sintomas ng kakulangan sa magnesium ay ang pulikat sa binti, leg cramps, at restless leg syndrome. Marami sa ating mga senior ang nakakaranas ng pulikat sa gabi na ginagawang mahirap ang pagtulog at masakit ang pagbangon sa umaga. Ito po ay higit pa sa isang abala. Ito ay isang senyales na ang iyong katawan ay nahihirapan na i-regulate ang pag-relax ng iyong mga kalamnan. Ang magnesium ay mahalaga para sa mga may tensyonadong kalamnan o hindi sinasadyang pag-urong dahil tumutulong itong bawasan ang sobrang aktibong mga signal ng nerbiyos at pinipigilan ang mga kalamnan na biglang manigas. Magnesium para sa buto at kasukasuan. Ngunit ang magnesium ay nagsisilbi sa maraming layunin, hindi lamang sa kalamnan. Ito rin ay mahalaga para sa malusog na kasukasuan at densidad ng buto. Karaniwan nating iniisip ang calcium para sa kalusugan ng buto, ngunit kailangan ng calcium ang magnesium upang gumana ng tama. Ang mineral na ito ay mahalaga dahil nireregula nito ang paggalaw ng calcium. Tinitiyak na ito ay pumapasok sa mga buto sa halip na sa mga malambot na tissue na maaaring magdulot ng sakit at paninigas ng kasukasuan. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mas maraming magnesium ay may mas matibay na buto at mas mababang panganib ng bali na mahalaga para sa pangkalahatang kalayaan sa paggalaw. Bakit karaniwan ang kakulangan sa magnesium? Ang mabilis na pagkawala ng magnesium na dulot ng stress, ilang gamot, at hindi magandang gawi sa pagkain ay isa sa mga pangunahing dahilan ng laganap na kakulangan nito. Maraming gamot para sa presyon ng dugo, diuretics, at proton pump inhibitors para sa acid reflux ang nagpapababa ng antas ng magnesium. Kung isasama pa natin ang dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa magnesium, ang resulta ay isang kakulangan na unti-unting sumisira sa lakas, tibay at flexibility. Dahil dito, maraming nakatatanda ang nakakaranas ng unti-unti ngunit kapansin-pansing paghina sa kanilang tibay
Nagreresulta ito sa mas maikling paglalakad, mas mabagal na pag-akyat ng hagdan at pangkalahatang pagkapagod kahit sa bahagyang aktibidad. Hindi lamang ito dahil sa edad. Ang hindi magandang nutrisyon ay nag-aambag din sa pagbaba ng pagganap. Paano palakasin ang antas ng magnesium? Ang pagpapanumbalik ng magnesium ay may mabilis na epekto sa kalusugan ng binti. Binabawasan ang pulikat, pinapataas ang sigla, at ibinabalik ang pakiramdam ng kaginhawahan kapag gumagalaw. Mga pagkain na mayaman sa magnesium: madahong gulay, spinach, kangkong; legumes, munggo, black beans; prutas, avocado; nuts at seeds, mani, kasoy, kalabasa, seeds, almonds. Suplemento para sa mga hindi nakakakuha ng sapat mula sa pagkain. Ang mga suplemento ay maaaring makatulong. Hanapin po ang mga mas madaling maabsorb na anyo tulad ng magnesium citrate o magnesium glycinate. Isang kapansin-pansing pagbabago ang nagaganap kapag ang antas ng magnesium ay itinaas muli. Ang mga binti na dating mahina at mabigat ay tumutugon ng mas masigla. Ang mga dumaranas ng pulikat at paninigas ng kalamnan ay nakakaramdam ng ginhawa na nagpapabuti sa kanilang paggalaw at kalidad ng pagtulog. Paimgon, potassium, ang tagapamahala ng balanse at paggalaw. Isipin po ninyo, pagbangon sa umaga at sa unang pagtapak pa lamang sa sahig ay bigla na lang kayong pupulikatin. Pamilyar po ba ito sa inyo? Bagamat may iba pang mga sintomas, ang pulikat sa kalamnan ay ang pinakakaraniwang indikasyon ng mababang antas ng potassium. Ang dahilan ay dahil ang potassium ay isang mahalagang tagapamahala ng pagkilos ng kalamnan. Pinapanatili nito ang isang malusog na balanse sa pagitan ng mga likido sa loob at labas ng ating mga selula, intracellular at extracellular fluids. Kapag ang antas ng potassium ay masyadong mababa, maaari itong humantong sa matinding pag-urong ng kalamnan, kabilang na ang pulikat sa binti. Para sa mga nakatatanda na maaaring meron ng nabawasang mas ng kalamnan o sirkulasyon, ang matinding pulikat ay maaaring maging sanhi ng kapansanan, hindi lamang isang simpleng abala. Higit pa sa pulikat ang epekto sa balanse, ngunit iyan po ay simula pa lamang. Naranasan na ba ninyong manginig ang inyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal o marahil ay nakaramdam kayo ng paninikip na nagpapahirap sa paglalakad? Ang potassium ay namamagitan sa mga impulses mula sa mga neuron patungo sa mga kalamnan na nagbibigay daan para sa kontroladong paggalaw. Ang mababang antas nito ay nagpapahirap para sa inyong utak na makipag-usap sa inyong mga kalamnan sa binti. Maaari itong maging sanhi ng pakiramdam na mahina, hindi matatag, o nahihirapang iangat ng maayos ang inyong mga paa. Dahil dito, tumataas ang panganib ng pagkahulog. At maging tapat po tayo, ang pag-iwas sa pagkahulog ng mga senior ay isa sa pinakamataas na prioridad. Potassium para sa kalusugan ng buto. Nakakagulat na ang potassium ay kasing halaga rin para sa malusog na buto tulad ng sa kalamnan. Tumutulong ito sa katawan na labanan ang mga acidic na elemento na maaaring unti-unting magpahina sa buto. Ayon sa pananaliksik, ang isang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring magpabagal sa pagkawala ng buto na binabawasan ang panganib ng osteoporosis at pinapanatili
ang integridad ng istruktura ng binti. Mga pinagmumulan ng sapat na potassium. Ngayon, ang pangunahing tanong ay kung paano masisiguro na nakakakuha kayo ng sapat na potassium. Biniyayaan po tayo ng kalikasan ng maraming masasarap na pagkain na mayaman sa potassium. Maaaring saging ang unang pumapasok sa isip, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang mga pagkaing tulad ng avocado, spinach, beans, dalandan at kamote ay maaaring magbigay ng maraming potassium. Alam niyo po ba na ang isang baked potato, patatas na niluto sa oven, may balat man o wala, ay mas magandang source ng potassium kaysa sa isang saging? Mahalagang isama ang iba't ibang mga pagkaing ito sa inyong diyeta araw-araw upang magbigay ng pare-parehong nutrisyon sa inyong mga kalamnan at buto. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga matatanda ay 600 mg para sa mga babae at 30-400 mg para sa mga lalaki na karaniwang maibibigay ng isang balanseng dieta. Para sa mga may alta presyon o sakit sa bato, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng suplemento. 6. Bitamina K, ang traffic enforcer ng calcium. Kapag pinag-uusapan ang mga bitamina para sa matibay na buto, karaniwang naiisip natin ang bitamina D at calcium. Ngunit kung wala po ang bitamina K, ang mga sustansyang ito ay hindi gagana ayon sa nararapat. Isipin po ninyo ang bitamina K bilang isang traffic enforcer. Tinitiyak nito na ang calcium ay napupunta kung saan ito dapat mapunta sa ating mga buto, sa halip na maipon sa mga ugat, arteries o malambot na tissue. Kapag ang calcium ay naipon sa maling lugar, maaari itong magdulot ng paninigas, mahinang sirkulasyon at sakit sa puso. Sa pamamagitan ng paggabay sa calcium, pinapanatili ng bitamina K na malusog at malaya sa pagkilos ang ating mga binti. Para sa mga nakatatanda, ito ay napakahalaga. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagtaas ng pagkonsumo ng bitamina K ay nagpapabuti sa kalusugan ng buto at nagpapababa sa panganib ng bali. Ginagawa ito ng bitamina K sa pamamagitan ng pag-activate ng osteocalcin, isang protina na nagkakabit ng calcium sa bone matrix na ginagawang mas siksik at mas malakas ang mga buto. Bitamina K para sa kalamnan at kasukasuan, ngunit ang mga benepisyo ng bitamina K ay hindi hihinto doon. Ito rin ay kailangan para sa malakas na kalamnan at malusog na kasukasuan. Ipinakita na binabawasan ng bitamina K ang pamamaga ng kasukasuan at pinapawi ang paninigas ng tuhod, isang karaniwang reklamo sa mga senior. Maaari nitong pabagalin ang paglala ng osteoarthritis. Kung nakakaramdam kayo ng sakit sa tuhod o paninigas kapag tumatayo mula sa upuan, ang bitamina K ay maaaring ang kailangan ninyong tulong. Ang kamakailang pananaliksik ay nagpapakita rin na maaaring makatulong ang bitamina K na mapanatili ang lakas at koordinasyon ng kalamnan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga antas ng calcium sa loob ng selula na nagsisiguro ng maayos na pag-urong ng kalamnan at pinipigilan ang mga alanganing paggalaw na maaaring humantong sa kawalan ng katatagan. Mga pinagmumulan ng bitamina K. May dalawang pangunahing uri ng bitamina K. Bitamina K1, matatagpuan sa mga halaman, lalo na sa madahong berdeng gulay tulad ng spinach, kale, collard greens
at Swiss chard. Bitamina K2, isang mas malakas na bersyon na matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto fermented soybeans, mga keso na matagal nang ginawa at ilang produktong hayop tulad ng atay at pula ng itlog. Ang Ko ay partikular na nakakatulong dahil sa mas mahusay nitong kakayahang idirekta ang calcium mula sa mga ugat patungo sa mga buto. Ang pinaka-natural na paraan upang mapataas ang inyong antas ng bitamina K ay ang pagkain ng mas maraming madahong gulay at fermented na pagkain. Ngunit mag-ingat po dahil ang bitamina K ay may papel sa pamumuo ng dugo. Mahalagang kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng suplemento, lalo na kung kayo ay umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin. 7. Bitamina B6, ang arkitekto ng lakas at enerhiya ng kalamnan. Ang huli, ngunit hindi kahulihan sa ating listahan, ay ang bitamina B na kilala rin sa siyentipikong pangalan na pyridoxine. Bagamat hindi gaanong kilala, ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan at malakas na binti. Habang maraming sustansya ang tumutulong sa paggalaw, ang bitamina B ay partikular na mahalaga para sa paggana ng nerbiyos, pag-aayos ng kalamnan, at mabisang paggamit ng protina para sa paglaki at pagpapanatili ng kalamnan. Kung wala ito, kahit na ang pinakamatibay na kalamnan ay maaaring manghina na ginagawang mahirap kahit ang pinakasimpleng paggalaw. Isa sa mga hindi gaanong kilalang ngunit mahalagang papel ng bitamina B6 ay sa nerve synchronization o komunikasyon. Ang kakulangan sa B ay maaaring maging sanhi ng pagbagal o maling direksyon ng mga impulses na ito na nagreresulta sa pangingilig, pamamanhid, at kahit na isang nanginginig na paglakad. Maraming nakatatanda ang nagkakamali sa mga sintomas na ito bilang normal na paghina dahil sa edad, ngunit sa katotohanan ito ay sanhi ng kakulangan sa sustansya. Laban sa pagkapagod at pamamaga, ang bitamina B6 ay mahalaga rin sa pag-iwas sa pagkapagod ng kalamnan na dulot ng pamamaga. Tumutulong itong i-regulate ang mga inflammatory response ng katawan na nagre-resulta sa mas kaunting pananakit ng kalamnan at nagpapanatili ng flexibility. Kung nakakaranas kayo ng talamak na paninigas o mabagal na paggaling mula sa pisikal na aktibidad, ang pagtaas ng inyong pagkonsumo ng B6 ay maaaring maging isang malaking tulong. Enerhiya para sa mga kalamnan, bukod dito kailangan ang B para sa produksyon ng mga red blood cells. Ang mga selulang ito ang naghahatid ng oxygen sa buong katawan na siyang nagbibigay ng enerhiya sa mga kalamnan. Kung kulang ang oxygen sa inyong mga kalamnan, maaari itong magdulot ng maagang pagkapagod at pakiramdam ng kabigatan. Kung kayo ay labis na napapagod, kahit pagkatapos ng maikling pisikal na gawain, maaaring humihingi ng mas maraming bisis ang inyong katawan. Mga pinagmumulan ng bitamina B6. Sa kabutihang palad, maraming masarap at madaling mahanap na pagkain na mayaman sa B, manok at isda, lalo na ang salmon at tuna, prutas at gulay saging patatas, legumes, chickpeas, garbanzos, fortified grains, mga cereal na dinagdagan ng B6 para sa mga nakatatanda karaniwang kailangan ang 1.2 malkan ng B6 bawat araw
para sa mga babae at 1.7 mg para sa mga lalaki. Bagamat ligtas na makuha ito mula sa pagkain, mag-ingat po sa labis na paggamit ng mga high-dose na tableta dahil maaari itong makapinsala sa nerbiyos. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santi. Mga minamahal kong kaibigan, at senyor, ang 7 bitamina at mineral na ito ay hindi lamang mga simpleng sustansya. Sila po ang mga kasangkapan na ibinigay sa atin ng kalikasan upang itayo muli at patatagin ang pundasyon ng ating kalayaan, ang ating mga binti. Ang pag-aalaga sa ating katawan, sa ating pagtanda, ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito po ay isang paraan ng pagpapasalamat sa biyayang buhay. Ang bawat malakas na hakbang ay isang selebrasyon. Ang bawat pag-akyat sa hagdanan ng walang takot ay isang tagumpay. At ang bawat araw na nagagawa nating tumayo sa sarili nating mga paa ay isang napakalaking regalo. Huwag po nating hayaan na ang kakulangan sa kaalaman ang maging hadlang sa isang buhay na puno ng sigla at galaw. Ang kapangyarihan na maging malakas ay nasa inyong mga kamay, sa inyong plato at sa inyong mga desisyon araw-araw. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, huwag po kayong mag-atubiling bigyan ito ng thumbs up. Sa ganitong paraan, malalaman namin kung anong uri ng content ang inyong nagugustuhan. Mangyaring gamitin ang espasyo sa ibaba para magtanong, magbigay ng komento o magmungkahi ng mga paksa para sa ating mga susunod na talakayan. Lubos po naming pinahahalagahan ang inyong pakikipag-ugnayan upang makatanggap ng aming mga pinakabagong payo sa kalusugan. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications. At higit sa lahat, i-share o ibahagi niyo po ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring makinabang din. Hanggang sa muli, manatiling may kaalaman at alagaan po ninyo ang inyong sarili.